Magandang araw sa ating lahat. For today's video po ay magbibigay tayo ng knowledge about kung paano tayo magre-renew ng ating sasakyan. At nandito tayo ngayon sa isa sa mga tinatawag nating MVIS or Motor Vehicle Inspection Center dito sa Puerto Princesa, Palawan. So step by step, alamin natin paano ba mag-renew ng ating light vehicle. So ano pang hinihintay natin? Samahan nyo kami. Let's go inside at i-renew natin yung ating sasakyan. Tara! And so this is a one-stop shop po natin. Ang shop po is actually the tinatawag po natin na Motor Vehicle Inspection Service Center dito sa Puerto Princesa. So paano? Alamin natin ang step-by-step renewal ng sasakyan. Let's go! So ngayong araw na to ay magre-renew tayo ng ating, meron na tayong ticket. Ito yung ilalagay natin dito para masimulan ang proseso ng ating pagre-renew ng ating multi-cap. So ngayon, ang gagawin natin, punta tayo doon sa likod kasi doon yung ano natin. So, punta tayo sa likod kasi doon yung pilahan. So ano ba yung mga kailangan dalhin pagka mag-re-renew? So sa renewal, syempre ang kailangan natin ay syempre original ng ORCR ng ating sasakyan. Kailangan dala natin yun siya. Yung ito yung entrance ng MVIS dito o yung chip dito sa Puerto Princesa, Palawan. Meron na tayong ticket, so on process na tayo, dadalhin natin doon. From here, i-assist tayo ng kanilang mga inspector manager nila, yung mga checker nila para sa proseso. So we'll give you the step-by-step kung ano yung ginagawa nila. So from here, ay i-endorse na natin yung sasakyan natin sa ating MVIS. From here, ay ipipresent din natin yung ating rehistro doon sa inspector manager natin or checker natin para sila na yung bahala magproseso. Ayan. So una ipipresent natin itong CR natin at saka OR natin na galing sa LTO. Let's go! So kasama natin si Sir Ryan, isa sa mga checker dito sa MVIS o sa shop po natin. Siya yung technician. Okay, sa kanya natin i-hand off itong ating ORCR at saka OR at saka CR ng ating sasakyan. At siya na rin bahala sa sasakyan natin. Maghihintay lang po tayo ng less than 30 minutes. Upo tayo, kape tayo, tapos mamaya magbabayad lang tayo mga other fees na babayaran natin para po process na yung ating renewal, registration, renewal at saka po yung ating insurance mamaya. So katulad ng sinabi po namin, ang MVIS dito or chip ay actually ay one-stop shop para sa mga magre-renew ng sasakyan. So tara, alamin natin ano yung mga dapat nating malaman patungkol sa pagre-renew ng ating sasakyan dito sa shop MVIS or Motor Vehicle Private Inspection Center dito sa Puerto Princesa, Palawan. Let's go! So first procedure, punta tayo dito, pipila po tayo dito. Yung mo ba? Yung plate number mo dito, sir, temporary. Okay. So maganda nito, i-upload na lang natin sa... Sige sir, i-upload na lang yung... Ito nakalagay naman dito, di ba? Naka-indicate naman yung plate Picturean number. lang natin yung plate number. Okay. Tapos i-print out. Yan naman yung plate number, sir. Temporary lang yan siya, pero yung original meron na. Original yun. Okay. Ito yung nakalagay dito, temporary. Oh, yan yung temporary. Sige, tapos sir, kung balak mo mag-upload, isama na lang natin dito. what do you mean, sir? Ibig sabihin kung maglalagay ako ng additional accessories na yung carry boy, Opo. yung nasa taas, Is po. may payment ba? Magkano ang additional nun, sir? Ano, sir? 110. So, 110 kung maglalagay ako ng add-on or like kung katulad nun yung top Isang payment na or naman carry yun, sir. boy. So, mas ideal ba yun, sir? Kasi sa wala? Mas ideal yun kung magta-upload ka kasi kung magplano ka na mag-upload, ganda ng sasakyan mo eh. Oo. So maganda kung may upload yung sa taas. Oo, tama. Parang kaya ano lang yan eh. Kaya Lim Official. Oo. Parang Ngayon kung bigla ka magplano mag-upload tapos hindi mo na carry dito sa tapos na sa para OR, tayo ng LTO. sa LTO 5,000 yun, sir. Oh, 5,000 nga. Masakit-sakit sa ano yun. Kaso sa 100 lang, sir, di ba? Oo. 100 lang. Marami-raming case na beer yun maubos na. Cut. Gagawin, next step natin ay yung Xerox nito. Ito na yung Xerox ngayon. Tapos meron na tayong ticket. Ayan na yung pilahan natin para mai-process na yung ating unit. Sir, palagyan ko na lang dito ng fourth upload ha. Para Okay, sige po. mailabas natin dito sa Knowledge OR. po. Acknowledge Apo, po. apo. Ayan. So dahil nag-additional tayo ng top load or accessories doon sa taas na pwede nating lagyan ng carry boy, kaya ang ginawa,
nilagay na rin doon sa ating registration, nalalagyan natin siya. Para sa specification ng sasakyan, kasama na siya pag halimbawang chinek ito or halimbawang ma-plug down tayo ng LTO, wala tayong magiging violation. Tara. Okay. So additional, dito kasi sa ating dito to sa ating OR, nakalagay kasi dito, ang gamit pa natin ay temporary plate. So yung temporary plate natin dito ay nakalagay na 07/16 October or 10. So October pa yan siya. Pero dahil nakuha na natin yung ating plate, ayan, yung plate mismo ng ating sasakyan, kaya ipapa-update natin yung ating ORCR na ang ilalagay na nila dito ay yung ating plate number talaga. Okay, so para kahit pa paano, walang discrepancy pag chinek ito ng LTO, wala tayong magiging problema at hindi na tayo hanapan ng iba pang mga resikitos. Okay, so yan. Tara na yung Ryan, ano yung susunod na procedure na gagawin natin? So natikitan na natin. So lalabas na dito sa tablet. Pipicture natin yung under chassis at saka front tsaka back ng sasakyan. So, ang pinakaunang procedure nito, sir, ay under chassis. Apo. Checking under chassis tayo. Ayan. Apo. Tara, punta natin, sabayan natin si Ryan para malaman natin kung paano nila ginagawa yung pag-check ng ating sasakyan. Makita na rin natin kung may Ayan. So from here, makikita natin yung load ng ating sasakyan. Galing. Makikita dito yung kung may leak siya or kaya merong mga loose na mga bolts or joints or kaya may leak yung sasakyan natin, makikita rito mga rubber. So kaya ito yung ginagawa ni sir ay ang number one na steps natin is yung tinatawag natin physical check ng ating sasakyan. Under chassis checking. Next. Okay. So, okay na daw. Sabi ni sir, okay na siya. Let's go. Sa ginagawa nila sir ay ang pagpipicture ng kabuuan ng ating sasakyan para yun yung magiging record mo na rin na sasakyan mo pag nag-identify si LTO. So, kumbaga, si LTO na ito yung original na color ng sasakyan mo. If ever in the future gusto mo magpalit ng color ng sasakyan, yun yung magiging reference, yung pagtitake ng picture ng ating sasakyan. So ngayon naman, susunod na tayo sa second procedure ng ating sasakyan. Yan, dito naman tayo sa tire check at saka suspension check ng ating sasakyan. So dito, lalagay nila dito, tapos makikita natin mamaya yung ginagawang pagbabibrate o yung pag-check ng ating mga suspension. Later on, pagkatapos ng suspension natin, ay yung mga gulong naman. Tingnan nyo kung paano nila ginagawa rito. So kung maririnig natin yung vibration, yung vibrate na to na ginagawa na to is actually, ayan, nakikita nyo, nagkakaroon ng movement. Sine-check nyo yung suspension natin. At lalabas sa indicator ng pag-check nito kung may problema yung ating front suspension ng ating sasakyan. And then later on mamaya, tatakbo yan siya doon naman sa likod ng ating suspension ng ating gulong sa likod. Okay, next naman natin is yung gulong. Ayan, makikita natin, chine-check niya yung condition ng gulong natin, preno at the same time. Yan, kung maganda pa yung kapit ng preno natin. Nalalaman din dyan kung ilan yung percentage na ng brake pad na meron yung ating sasakyan. Ito naman, ito na yung kanina, kasunod dito is yung pag-check naman ng suspension sa likod ng ating gulong. Pansinin nyo, nagkakaroon ng vibration. It means ay chine-check niya yung suspension natin sa likod. Yung vibration na ginagawa nito, yun. Yan, para malaman kung roadworthy pa rin ba yung suspension natin. At makikita natin yun mamaya doon sa file natin, sa checklist natin, kung okay pa siya. Ayan o. Pagkatapos niyan, likurang gulong naman dito sa ating dyan, dito. Yan. So makikita natin yan. Yan na siya. Iniikot niya. One is that yung gulong at the same time yung preno ng ating gulong
yung brake pad, kung okay pa rin yung brake pad natin sa likod. Or yung drum brake natin, kung drum brake man yung sa likod natin. Yan. So makikita natin doon, yan yung brakes, release ng brake at saka yung result, naka-monitor po yan siya. So ito yung second stage at yung last stage natin, doon naman tayo sa kabila, yung machine. Let's go. So dito kasama yung emission at kasama rin po dito yung emission ng ating sasakyan at kasama rin po dito yung pag-check ng ating lights. Kung roadworthy pa rin yung ilaw natin, maganda pa rin ba yung ilaw natin, recommended, lalabas po sa computer ulit kung ito ay recommended pa or kailangan ng palitan. Check natin dito, sir. So by the way, yung kanilang program or yung technology na ginagamit nila is the Actia or Actia. Yan. So yan yung ginagamit nila na machine or pang-consolidate or pang-test natin dito, technologies na ginagamit para ma-check kung roadworthy yung ating sasakyan. Okay, sunod natin ay yung emission test. Yan, habang nagbabayad po si Sir Eman, emission test naman yung ginawa kanina. So ito na yan siya. Yan ang lalabas. O nakalagay pass. O, nakalagay tayo pass. Yan. So pumasa yung emission test natin. Ngayon naman ang susunod, ito na. Yung nakikita nating machine na to is actually for the beam or yung ilaw o yung liwanag ng ating headlights. Ayan. So makikita natin, chine-check niya both yung ating ilaw, headlight. Mulit siya tuloy. Mulit siya. Ayan, so chine-check niya yung ating headlight, low beam, high beam. Ayan, kung roadworthy pa rin ba yung ating headlights. So after nyan, malalaman natin, lalabas mamaya yung checklist kung pasado yung ating sasakyan. So, medyo kakabakabahan pa tayo ng konti kasi hindi natin alam kung ano yung resulta ng ating, yung outcome ng check ng ating sasakyan. So from here, ayan, papas natin ito sa LTO para may update yung ating plate number from temporary to yung original na plate number na issue ng LTO. And the same time, yung nakalagay na top load, kasi nga walang top load yun siya. So palalagyan natin ng top load para in the future kung hindi mo lalagyan ng top load, maganda siya or carrier, mas maganda. Medyo hindi na technical at hindi na tayo mapapara or mapaviolate natin yung batas na dapat nakalagay siya sa rehistro ng ating sasakyan. Parang yung kay Sir Lim official, pinalagyan niya na agad nung nirehistro yung kanyang sasakyan, pinalagyan niya na agad ng top load or carrier. Ayan. So papakita lang natin yung yung original plate natin, yung plate na nakalagay sa atin. Tapos after nun, i-update na nila yung ating papers ng ORCR natin. Lalabas na yung original na plate number natin, hindi na yung temporary plate. Ayan, so nakuha na natin yung ating LTO registration. At dito, na-update na yung ating from the temporary plate, nakalagay na dito yung ating plate number. Ayan. And then, updated na rin siya from October. Ay dahil nga yung sa original plate natin ay 7 dito, so July na yung ating renewal ng sasakyan. Ayan. So congratulations, update na yung ating rehistro. So ayos. Okay, so natapos na nga yung inspection ng ating sasakyan at nakakatuwa na very accommodating po yung ating mga technician dito katulad ni Sir Ryan. Siya po yung haharap sa inyo, siya yung mag-aasikaso ng sasakyan. Siya rin mo check lahat-lahat. Reminder sa mga magre-renew, ano ba yung mga dapat nilang alamin kapag magre-renew sila? Pag dadalhin nila sa sasakyan nila, ano yung mga dapat nilang dalhin? Una-unang dalhin nila yung RCR, yung motor, at saka sana lagyan nila ng gumagana yung headlight, signal light, stop light para tuloy-tuloy ang proseso. Ang alam ko sir, dapat daw malinis na rin yung sasakyan, tama ba? Dapat. Oo, para ma-check na rin. So ibig sabihin, kapag alam mo magre-renew sila, hindi dapat as is. Kung alam nila na sira yung kanilang headlight, taillight, brake light, or ano man, dapat ayusin na nila para hindi na sila pabalik-balik. Yan.
Kasi pag wala kang headlight o kung ano man na i-check sa'yo sa daan, penalty yan. Oo. Tsaka mag-indicate yun sir doon sa checklist natin, tama ba? Tama po. So, para mas maganda, para hindi na po maabala, 30 minutes lang to 1 hour, tapos nyo na. Actually, 30 minutes lang. Kami tapos na agad eh. Wala pang 30 minutes. So, marami pong salamat dito from the chef MBIS. Ayan, so sa mga, sabi ko nga po, sa mga nagbabalak mag-renew, dito na kayo sa sigurado, sulit at kalidad and roadworthy ang inyong sasakyan. Marami pong salamat. See you in our next vlog. Thank you!